Hello mga ka-Jomams! Welcome back to our YouTube channel! Our segment for today is Susuka! Susuko! Sasagot! Kaya mga ka-Jomams, kaya tubig muna ang magiging consequence namin today kasi Hindi pwede pong uminom na kahit ano po si Mommy Eileen. oo nga po. Kaya po sana po, tubig lang ngayon. Kaya next time, sana mo tubig na to or juice or alak. Sana please mag-subscribe na kayo, please. Maawa na kayo sa amin, guys. Mga followers, please subscribe and like after the button. For our first questions for Jomams Rosalyn, between your two son, kanino ka mas proud? Dalawa, proud ako, ganon. hindi, mamimili. It's either choose or break. Paano pag Oh, no! Talagang dalawa. Oh, do. Sige lang. Dalawa po. Kasi mahirap siya eh. Ay, madali lang kasi tubig eh. Sana sinabi mo kanina, hindi ako uminom. Kaya kayo yung pagkabagdalo. Eh, bayo, kaya ba ako, di na akong mimila ko itang Pag susuka, water therapy. O kaya yung ano lang ang segment niya. Pero ang talagang ginagawa lang niya, inom or Laki naman naman, baso naman, apat na ano eh. parang sagot or lagot lang siya. Na to. kaya Aray! Gusto mo na yan! Laki yung buta. Shot puno. sige, go, girl! Pero, yun ang asa ka ng Pilipino pag sa tubig, hirap na hirap pag sa alak. Diyos ko, no? Ay, nakaka. ano naman kayo? For next questions, Jomam Sylvia, sa maagang pag-aasawa mo, alin sa mga naranasan mo sa parting yon na kapag naaalala mo, ay kinikilabutan ka at may iyak ka talaga? Ito yung re-reveal ko ha. Kasi ano siya, Revelation. sasagot talaga ako. Sabihin ko, para ano, may aral din na pagdating sa pag-asawa, huwag magmamadali. Well, porque in love ka ngayon, in love ka. So, na-experience ko yung kumuha ng gulay. Magsungkit ka ng gulay dyan. Mag-harvest ka ng gulay. And then, umuulan yan, bumabagyo. Tapos, kailangan mong lakarin yung madulas na daan kahit umuulan para may ibenta ka. Para may pambili ka ng gatas, may pambili ka ng pagkain. So, ang laking aral talaga, ang laki. Hindi ko talaga makakalimutan. So, isa sa'yo sa mga parte ng buhay mo na. Sana sa akin Hindi yun, ko na talaga- ano na yun, na question na yun. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Alam mo ba nung ginagawa ko yun, yung naglalakad ako, tumutulo talaga yung luha. I feel you. Okay. Yeah, sobra. Ah. Ngayon, di ba, magpipitis ako ng gulay, umuulan, putik. Tapos maglalakad ka, pababa yung daan, putik-putik yung daan. Tapos maglalakad ka talaga, dire-diretso yan, tulay yan. Tapos, dahil nga yung dadaanan mo, umuulan, bumabagyo, na ano na yung, tumaas na yung para siyang ilog, pero hindi siya, pag talagang umulan, tumataas yun. Talagang dinaanan ko yun. Nung papunta pa lang ako, okay pa. Ngayon, nung pauwi na ako, bakit wala sa isip ko na yung tubig, tumaas na. Alam mo ko talagang nilusong ko yung tubig. Kunyari yan, dito yung daan pataas, dito ako. So, tubig yan. Alam mo, tumawid ako ganyan, doon na ako. Buti ka mo, nakahawak ako ng sanga. Di ba yung sanga ng mga kahoy na, yung ugat niya sa ilalim? Yun, nakahawak ako ng ganun. Medyo mahaba-haba yung ugat. Nakaganon ako hanggang sa nakakit ako. Ay, oo. Kung hindi ko nahawakan yun. Ilan ang anak mo nun? Isa pa lang. Okay, next question for Jomams Armel. Bilang member of LGBTQ, ano ang pinaka-worst bully experience mo? Meron ba ako? Wala akong sanay na kasi ako nung kabataan ko nung tawag nila sa akin na, kasi alam ko naman na bading ako, bakla. Yun lang, pero yung worst bully, hindi ako yung nabully na talagang sinaktan ako or whatever, physically.
Hindi, wala. Questions for Jomams Eileen. Kung may gusto kang gawin ngayon sa buhay mo at alam mong imposibleng mangyari, pero bibigyan ka ni Lord ng pagkakataon na gawin yun, ano yun at bakit? Siguro hindi ako nag-asawa agad. Kasi kung hindi ako nag-asawa agad, yung pangarap ko sa buhay, makukuha ko siguro mas maganda. Tsaka planado siya. Hindi katulad na nag-asawa ko, hindi naging planado ang buhay ko. Yun. Okay. Siya nawa. Siya man ang mga tanong mo sa For, anak ko. Ang fair naman mo. Ito na. For next question for Jomams Rosaline. Ano yun? Ayusin mo Kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang ex-husband mo, ano ang baguhin mo sa kanya? Ano babaguhin ko sa kanya? Lahat! Lahat na lahat! Mula sa uko hanggang sa dulo ng bundok. Talaga? Lahat yun, ha? Ma'am. Bakit? Oo. Bakit? Ha? Bakit? Wala akong nakitang ano sa kanya. Lahat pinagsisisihan ko. Hindi ko lang pinagsisihan, pero salamat sa'yo. Dahil binigyan mo ako ng anak. Mayroon akong Sherwin at saka Cedric. Yun ang bless na ano ko. True. Okay, next question for Jomam Sylvia. Ganun na naman yan. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na i-rewind ang buhay mo, saan mo uumpisahan? I-rewind ko ito nung time na nag-aaral ako. Ayusin ko yung pag-aaral ko. Magtatapos ako. Babalik ko dun sa time na nag-aaral ako. So, I'll do my best na matapos ako sa pag-aaral para matupad ko yung mga pangarap ko. Okay. Very well said. Bibigyan ka ulit ng pagkakataon na ipanganak ulit, anong pipiliin mo? Maging straight na or maging gay ulit? Ang gusto ko, Bakla pa rin. hindi. Hindi ba? Sa totoo lang, gusto ko kung ipapanganak ako, sana straight ako. Oo, Bakit? I would prefer mas gugustuhin ko maging straight. Kasi, pero wala akong masama ibig sabihin sa bakla ka o ano ka, LGBT ka. Hindi mo naman pag-gusto. Oo, hindi naman kagustuhan yun. Pero kung tatanungin mo, mas gugustuhin ko talaga maging straight. Kasi meron siyang advantage at disadvantage. Just yung pagiging bading eh. Pero kung straight ka, pero meron din ganun din sa lalaki. Kaya lang, mas iba pa rin kasi yung pag-straight ka eh. Hindi ka nabubulungan. Alam mo yung sa sarili mo na, alam mo agad yung identity mo na diretso ka, lalaki ka. Alam mo na agad yung gusto mo. Oo, alam mo na agad yung gusto mo, the opposite attract sa babae. Pero pag si bading, pagka kunyari bading ka, maraming medyo confusing, na medyo nagugula o confusion. Yun, mas pipiliin kung pangapanganak ko ulit, sana mas pipiliin kung ako pagbibigyan pag straight. Maging Kaya yung iba, sinasabi nila na mag-straight, ba't di ka na lang i-direct yung sarili mo. may Pero, ganun. not knowing na, kung tutusin, hindi naman natin ginusto. Kung ginusto, tama. Hindi kontrolan. Yay! Parang halaman lang yun. Tumutumpusbong. Tama. Okay, next question for Jomams Eileen. Anong pinaka-worst experience na nangyari sa buhay mo? Nakilala ko yung asawa ko. Lahat ng mga rebel, puro may mga hugot sa mga asawa, mga ka-Joma. Go, girls! Pwede yung asawa ni Eileen at asawa ni Rosalie. Ay, mga ex pala. Baga, okay lang ito para malaman din nila, no? O, go. Oo. Kaya naman sinabi ko pinaka-worst yun. Kasi Mag-asawa. alam niya na may asawa na siya. Na kailangan niya pang gumawa. Sumawasaw sa iba, no? At ito namang kabit, nakikipaglandian dun sa kabit. Ngayon si kabit, nilandi niya ng gusto. Sanay sa akin, hinaba ako pag kinuwento ko din sa inyo mga kadyo. Sana,
Okay. Sana yung mga kabit dyan, tumigil na, maayos kayo. Ay, Diyos ko. Dahil naninira kayo ng pamilya na maayos sa pamilya. No, Uy, no depende. offense, man. No offense, man, pero depende. Oo, hindi Bakit lahat ng dito Hindi ka? lang Kabit Isang ka ba? problema din naman ng lalaki, hindi naman yung ano. Hindi tito, hindi sa ugali. Kasi kung ikaw totoo ay ikaw babae, no? Kung ikaw sa sarili mo, ayaw mong mangyari yun, huwag mong gawin Sa iba. Kaya Yun nga. nga lang. Hindi naman sa Oo. pag-ano, syempre, may mga anak yung lalaki. Oh, Siyempre, which is once alam kasi ng na- babae. Oo. Once Na- kasi na napasukan na ng kabit yung pamilya, wala na. Pati future ng mga anak. pwede Actually, na. talaga maapektuhan. Totoo Yun. naman yan. Kaya Okay. kung ikaw na babae, isipin mo yung sarili mo, magpapamilya ka, ngayon yung asawa mo magkakaroon ng kabit. Masasaktan ka, masasaktan yung mga anak mo, Mm. di ba? Kaya ikaw, isipin mo muna, Dami no effect. bago mo pasukin. Oo, totoo naman. Do, yun nga lang, yung iba talagang Yung isa kasi hindi yung nag-iisip. ano, Okay. Sinusunod nila yung puso nila. Yes. Hindi po Kapag matris. tumibok ang puso, bigla ka na lang bubukakas. For our last questions kay Jomams are Rosalind. Last question na. Ano ang pinaka-biggest sacrifice mo as a mother? Ayan, yung ano, iniwan ko yung mga anak ko. Nang nakipagsapalaran ako sa ibang bansa, iniwan ko yung mga bata. Pero nung ano na, at that time, nag-apply muna ako. Isa pa lang yung anak ko noon, mga ka-Jomams. Naghiwalay na kami ng tatay nila. Tapos mga ano, nagmakawa ulit. Ayun, dahil gusto kong mabulit yung pamilya namin. Gusto kong lumaki yung anak ko na may madadatnan siyang tatay. Punta kami ng Olongapo. Ayun, para yun na nabuo yung isa, kaya naging dalawa. Pero hindi ko expected na ganun ang mangyayari, mga ka-Jomams, after na nanganak ako. Hindi ko alam na nagbababae na. Nagtitinda-tinda ako sa palengke, mga ka-Jomams, ng almusal. Nagkautang-utang, alam mo, dahil breadwinner ako sa pamilya ko. Hindi lang yung mga anak ko, mga kasama ko sa bahay. Kuya ko, nanay ko, minsan mga pamangkin ko nasa bahay din. Yung income ko, nauubos dahil minsan mahina yung pagtitinda sa, sa palengke. Naisipan kong mag-abroad, mga ka-Jomans. Pupunta ako ng Saudi. Nag-OFW ako. Iniwan ko yung mga bata sa lola nila. Siyang nag-alaga sa mga apo niya hanggang ngayon. Kaya yung lola nila, mahal na mahal niya yung mga apo niya. At yung mga apo niya, mahal na mahal yung lola nila. One question for Jomam Sylvia. Sa tatlo mong mga anak, sino sa tingin mo sa kanila ang hindi kakayanin kapag wala ka? Yung babae ko, kasi yung tawa kong boys, kahit na, basta, yun, nararamdaman ko kasi bilang isang ina. Lalo na yung pangalawa, kahit na makananay sila, alam po kakayanin nila. Mhm. Kahit yung bunso ko, alam ko kakayanin. Mhm. Pero yung panganay ko, alam ko hindi niya kakayanin pag ako nawala. Feel ko, nararamdaman ko. Yun lang. Bakit? Oh, Maiiyak bakit? na yan. Masakit dito. Ba't mo masasabi mo na hindi niya kaya? Hindi, kasi ang tao kasi, mararamdaman mo kapag nagtatapong-tapangan. Alam mo yung tapang na panlabas lang. Okay. Parang ang lakas-lakas na loob niya, pero alam mo na mahina yung loob niya. Alam ko yun kasi anak ko siya. So alam ko din yung alam ko na kapag ako nawala, mahihirapan siya. Kasi nakadepende siya sa akin. Nakikita mo ganyan yan. Magbibihis yan parang ahas. Iinom ng kape yan kung saan niya iniwan ko yan. Kung hindi mo susundan. Oo, yung gamit niya, nagtrabaho yan, galing nagtrabaho. Kaya nung nagtatrabaho niya, hindi niya alam na kukuhaan ko lagi ng pera. Kaya iniwan yung bag niya dun niya. Ayusin ko yan. Pag inayos ko, stupid. Oo, burara yan, sobra. Sobrang burara hanggang ngayon. Parang ako lang. Sobrang burara hanggang ngayon.
O, tapos minsan yung kapatid niya pa yung nag-aayos ng kalat niya. Hindi, kaya mahihirapan yan. Alam ko pag ako nawala, ewan ko lang. Yun. Kay Jomams Armel, ano ang pinaka-fulfillment mo sa buhay? 5, 4, Susuko muna. 3, 2, Ito lang kasi susuko na. Kasi yung fulfillment, hindi ko pa nakukuha. Oo, wala pa na. Sige na. Kaptawibak ang puso. yeah! Kaya mo kaya? Bloopers. Akakalasin mo. Ako ang bigat ko dyan. Ilang ano na yan? Ilang ounce yan? Napalina ko. Dalawang ano na yun bottle. Malasing niya yan. Nagkikita mong tubig yan, ang hirap inumin. Oo. Depende na lang kung galing ka sa ano. Kasi sa umaga, pagising ko, ginom akong tubig, 2 baso. O imagine mo, Joe, kang gigising mo lang. Yapin. Imagine, oo. Gising lang. Yay! Right. Okay, for our last and final questions, kay Jomams Eileen, ano ang nararamdaman mo nung unang pagkakataon mo ng maging ina? Ang gandang tanong yan. Gusto ko yan. Bakit gusto mo din na? First, kabado ako. Second, inisip ko na kaya ko bang maging nanay? Kaya ko ba siyang palakihin? Third, may bibigay ko kaya yung pangangailangan ng anak ko. Tapos, fourth, yung masasuportahan ko ba siya? Kaya guys, kung meron kayong mga tanong sa amin o sa single mom, sino man sa amin, pwede niyo po sa amin i-comment para gawin namin siyang idagdag namin sa susunod na vlog namin. Don't hesitate, huwag kayong mahiya, sabihin nyo lahat. We are very, very welcoming. Diyos ko, welcome namin kayo. Guys, please, May subscribe papagagawa po kayo kay may pagagawa kayo kung sa akin. Sino man sa amin dito, gagawin namin alang-alang sa inyo. Please, Kahit subscribe. ano pong tanong, sige. Oo. Sasagutin. Basta po yung tanong na yun is request po galing sa inyo. Comment down below ninyo. Sasagutin namin. Hindi kami iinom. Sasagutin namin. By hope or by luck. Pag galing po sa inyo yung question. So comment down below.